nagkakaipitan na sa Roma, ano ginawa ni San Pedro? Tumakas, papalayo ng Roma. Hanggang nasa lubong niya ang Panginoon. Sabi niya, Panginoon, saan ka pupunta? Ay, babalik ako sa pinanggalingan mo, ako nang bahalang magpakamatay ulit. Natauhan si Pedro, bumalik. Yan ang pag magbabasa tayo ng Ebanghelyo at i-reflect natin ang Ebanghelyo. Basahin natin ang mga unang nangyari at ang mga pagkatapos na nangyari para maintindihan natin anong konteksto ng Ebanghelyo na natin sinasabi. Alam niyo, noong natatandaan ko, merong isang contest sa Amerika na kung sino ang pinakamagandang mag-deliver ng salmo ng mabuting pastor. Bukas ay Good Shepherd Sunday. Pagdasal po ninyo, pagdasal natin ang Santo Papa, pagdasal natin ang ating mga obispo, pagdasal nyo rin kami, kung mayroong oras pa, pag nyo rin kami mga pare, na maging mabuti kaming pastor. At nagkaroon nga ng contest sa Amerika na kung sino ang may pinakamagandang delivery na Psalm of the Good Shepherd. The Lord is my shepherd, I shall not want. In verdant pastures He leads me, blah blah blah. Ang unang tumayo ay isang napakagaling at napakapatikang artista sa Amerika. Diniliver niya na meron pa drama-drama, meron pang mga galaw, meron pang mga pasigaw-sigaw, meron pa luhod-luhod, may paiyak-iyak. At pagkatapos ng kanyang delivery, nagpalakpakan ang lahat ng tao. Tumayo ang karamihan. Galing! Galing! Pagkatapos ay tumayo ang isang napakatanda at napakahinang pare. At deliver din siya ng parehong salmo. The Lord is my shepherd. Nakutumba-tumba pa, nauubo-ubo. Humihinto. Ay iyak-iyak. Pagkatapos niya mag-deliver, tahimik. Walang pumalakpak, walang tumayo. Ang maririnig nyo lang. Pagkatapos ng contest, tinanong yung artista. Sabi niya, bakit nung kayo ang nag-deliver ng salmo, lahat sila nagpalakpakan, lahat sila nagtayuan? Bakit yung matandang pare ang nag-deliver ng parehong salmo, lahat sila nag-iyakan? Sabi ng artista, simple sagot niya, kilalang kilala ko ang salmo, kaya maganda ang delivery ko. Pero yung pare, kilalang kilala niya ang pastor, kaya ramdam niya ang salmo. Mga kapatid, sa Ebanghelyong binasa natin ngayon at doon sa unang pagbasa na binasa din natin, simple lang naman ang mensahe ng Panginoon. Simple lang. Kayo ba naniniwala sa salmo o doon sa pastor? Pastor. Nakakita na ba kayo ng himala sa inyong mga mata? Kanina, bago nagmisa, nagkukwento kami ni Father, nag-exchange kami ng aming mga miracle experiences. Marami kami na pagka-share ng mga miracle experience. Maliliit na mga himala sa buhay na only the sensitive heart can feel, see. Only the sensitive heart can feel and see. Yes, Tita Nora, isang buhay na example yan na kung paano gumagalaw talaga ang Panginoon sa buhay ng mga taong tunay na naniniwala sa Kanya. Si Pedro, nasa natin, sabi ko nga, tumalikod sa Panginoon. Tinignan ka ng Panginoon yung pagtalikod ni Pedro, hindi. Kasi that is part of human nature. That is part of human weakness. Kilala ng Panginoon ang kahinaan nating lahat. At alam niya kung paano tayo iaangat ulit dahil sa ating kahirapan at dahil sa ating kahinaan. The point here is, si Pedro, kasama ng mga apostol, tinanggap na nila ang Panginoon. Kahit anong mangyari. Anong dahilan? Dahilan ba sa
Naniniwala talaga sila sa Panginoon? O dahil sa desperation na wala silang pupuntahan? Di ba may ganyan? Sa ating mga Pilipino, meron sinasabing kapit sa patalim. Kahit ano mangyari, huwag kang bibitaw. Dahil unang-una, pag bumitaw ka, wala ka nang pupuntahan. Desperation. O pwede naman, na katulad ng ginawa ni San Pedro at lahat ng mga apostol na kasama niya, puwera isa. Ito ay tanda ng tunay na pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Yung ating bang pagsunod sa Panginoon ay ano? Desperation o tunay na pananampalataya sa Panginoon? Sino may sabing tunay na pananampalataya sa Panginoon? Taas ang kamay. Ay, hindi yung iba. Ano ba ito mga na ito? Walang paniniwala sa Panginoon. Ano bang gusto niyo? Kanta-kanta lang, sayaw-sayaw. Ang pagiging nandito natin ay dahilan sa sinasabi ni San Pedro, Panginoon, naniniwala kami na nasa iyo ang buhay, kaya kami nandito. Totoo hindi? Totoo. Sino may sabing hindi? Galing. Kasi pag hindi, ito mga national head ninyo yung bobolda ka. Ibig sabihin, hindi maganda. Pag-uusapan natin, mga kapatid, ano bang ibig sabihin ng pagiging disipulo ng Panginoon? Yung first premise, okay na tayo doon. Tayong lahat ay naniniwala sa Panginoon at tayong lahat ay naniniwala na Siya ang may dala ng buhay na walang hanggan na binibigay sa atin hanggang sa katapusan. Tama? Hindi? Tama. First premise ay okay na. Para lang naglo-logic na Father. Yan ay tinuro ko sa seminaryo, logic. Ngayon, sigurado tayo na ang Panginoon ay ang ating sinusundan. Naniniwala ba tayo na ang Kanyang tinatawag ng mga disipulo? Naniniwala ba kayo na tayo ang mga modern disciples of Christ? Hindi. Tama, hindi ba? So, second premise, okay na. Ngayon, ano bang ibig sabihin ng pagiging disciple ng Panginoon? Merong 5 punto kung anong ibig sabihin ng pagiging disipulo at kung papaanong magiging disipulo ng Panginoon. Ang unang-una sa lahat, hahalimbawa natin ang pagsunod sa Panginoon bilang ating Panginoon at noong panahon ni Kristo, kung ano bang ibig sabihin ng pagsunod sa kanilang rabbi, sa kanilang master, sa kanilang nagtuturo. Noong unang panahon kasi, walang eskwela na tulad ng eskwela natin ngayon. Kung na ilang units na ganito, graduate ka na. Nung kami elementary, alam nyo, meron kong kaklase. Nung kami nag-grade 1, hindi pumapasok yung batang yon. Grade 1 din siya. Oh. Nung kami nag-grade 2, hindi pumapasok sa school, grade 2 din siya. Hanggang nag-graduate kami ng grade 6. O ba? Grade 16, graduate din siya. Sabi namin, bakit kaya? Ba, nung graduation, lumapit sa principal, ang sabi, thank you, tita. Kaya, wala. Walang ganong school nung panahon ni Christ. Hindi tayo nag-enroll, papasok. Nung panahon na yon, ang eskwela, ang pag-aaral, ang pagkakaroon ng skills o knowledge ay sa pamamagitan lang ng pagsama mo sa taong matalino na tinatawag nilang rabbi, nagtuturo, master. At kapag sumama ka doon, siguradong makakatuto ka ng mga bagay na dapat mong malaman para balang araw, ikaw din ay magiging rabbi. Ikaw din ay magiging master. So, ang unang-una na dapat natin tandaan, kung tayo magiging disipulo ng Panginoon, kailangan nating magkaroon ng sense of total obedience to the Master. At pag sinabi nating Master sa ating mga salita, we are talking about our Lord Jesus Christ. We are talking about total obedience sa Panginoon. Noong panahon namin sa seminaryo, hindi ko lang kung naabot mo yung panahon natin sa seminaryo na pag sinabi ng rector na ganito, ay huwag ka nang makipag-away. Panahon namin binubuksan ng sulat. Di ba?
Nung panahon namin seminaryo, binubuksan ang sulat bago ibigay sa iyo. Pag sinabi ng rector, umuwi ka, ay umuwi ka. Pag sinabi ng rector, huwag kang uuwi, ay huwag kang uuwi. Huwag kang makipagtalo. Total obedience to the master. Bakit? Niwala sila noong unang panahon na ang master ang nakakaalam ng maraming bagay at nakakaalam kung anong mabuti sa iyo na nag-aaral pa lang. For us who are disciples of our Lord Jesus Christ, we have to have that same sense of submission to the Master who is our Lord Jesus Christ. Huwag kang makipag-away. Huwag tayong makipag-away sa sinasabi ng Panginoon. Saan? Sa kanyang mga salita. Lalong-lalo na sa Ebanghelyo. Huwag tayong makikipag-away. Tayong makikipagdebate. Sinabi yan ng Panginoon. At if we want to become disciples of our Lord Jesus Christ, let us submit ourselves to the knowledge and the will of Him who has taught us and who continues to teach us. Meron tayong sariling kaalaman. Meron tayong sariling siguro reasoning. Pero tandaan natin, ang kausap natin ay ang Panginoong Diyos. At siya ang nakakaalam ng lahat-lahat patungkol sa atin at patungkol sa buhay. It is not our will, ano sabi ni Lord, ni Jesus Christ, but the will who sent me, the Father. Hindi ang kagustuhan natin, kundi ang kagustuhan ng Panginoong nagpadala sa atin. Ito'y magandang reminder sa atin, lalo na sa mga leaders. Ours is to make sure that the will of the Father is followed and obeyed. Hindi yung kagustuhan mo na ikaw ay leader, kundi ang kagustuhan ng Panginoon. So having a sense of submission to the Master Himself. Pangalawa, kung may total submission to the will of the Master, our Lord Jesus Christ, that means, kailangan, we have to have a total mastery of the Master. Sabihin, kilala na natin dapat ang ating sinusundan. Kayo mga tita, mga sister, nung kayo nililigawan ni na tito, ni na brother, gaano katagal kayong nagpakipot? Gaano katagal? Sister Nora, gaano katagal kang nagpakipot kay Brother Vic? 2 weeks? 2 weeks? Maaga ito. Nung panahon na yun. Ikaw, Brad, gaano katagal kang pinakiputan ni Mrs.? Kalahating taon, maikli pa rin. Maikli pa rin. Yung una kong naging girlfriend, niligawan ko simbang gabi, niligawan ko yung unang misa. Pagkahuling misa ng simbang gabi, girlfriend ko na. Mabilis, no? Ang napangasawa naman ngayon, chismis, ang napangasawa naman ngayon ay kapatid Alan kay Dick. Kilala si Alan kay Dick, yung basketballista. Yung kapatid niya ang napangasawa noon. Lakas na loob. Pari na ako noon, ako pang inibitang magkasal. Hulaan niyo, pinuntahan ko ba o hindi? Ako ba nagkasal o hindi? Ano ko sira ulo? Hindi ako nagpunta. Ako pupunta. Kung maunahan ko pa siya ng Kiss the Bride. Total mastery, total knowledge of the one we are following. Kilala niyo na ba ang Panginoon? Sure? Sure? Buti pa kayo, kilala niyo ng Panginoon. Kami ni Father, hindi pa namin kilala ng lubusan ng Panginoon. Unti-unti pa namin siyang kinikilala dahan-dahan. Dahil kapag kinilala niyo ng isang tao at kinilala niyo isang bagay, hindi na kayo exert ng effort na makilala pa ulit. Tama yun. Di ba? Sino pinamakatanda dito mag-asawa? Kasal ng 20 years pataas, sino? 20 years pataas. Sino ang kasal ng 30 years pataas? 30 years. Sino ang 40 years pataas?
Aba, talaga naman. Meron akong tinanong, sino sa inyo ang matagal na mag-asawa? Tumayo yung babae. Sabi niya, kami po, Father, 60 years. Wow, palakpakan yung mga tao, 60 years. Anong sekreto nyo? Ay, hindi na kami magkasama sa bahay. Buwisit niya asawa ko na yan. Pero namatay yung lalaki. Iyak ng iyak. After 61 years na mag-asawa, namatay yung lalaki. Iyak ng iyak yung babae. Iyak ng iyak yung babae ko. Bakit iyak ka ng iyak? Eh, nung nabubuhay asawa mo, inaaway mo palagi. Eh, yun nga, Father, eh. Ngayon, sinong awayin ko? Patay na. Knowing each other. And every day must be a serious searching for who is really our master. Kaya nga, araw may binabasa tayo. Araw pa tayo nagsisimba, araw natin na nagre-reflect. Araw-araw pinag-iisipan ang salita ng Diyos. Para saan? Para mas lalo pa nating makilala ang Panginoon. Dahil kapag kakilala mo na ang Panginoon, wala na. Tapos na. Kilala mo na siya eh. Mag-e-exert pa ba tayo ng effort na kilalanin siya? Hindi na. Ba, kung kayo tinan nyo ha, dynamics ng mga panliligaw. Nung nanliligaw si lalaki sa babae, naglalakad si babae doon, mga 5 hakbang papalayo, yung lalaki sumusunod. Tama? Tama, di ba? Ganyan noon. Pag nanliligaw pa lang, si babae, sinusundan ng lalaki. Tama? Oh. Pagka boyfriend, girlfriend na, si babae at si lalaki, magkasabay naglalakad. Tama? Tama. Pag mag-asawa na, nauuna si lalaki, nasusunod si babae. Tama? O, tama, di ba? Dynamics ng relationship ng tao. When it comes to our relationship with the Lord, it should not be the same. Tayo palagi dapat ang humahabol sa Panginoon. Tayo dapat ang palaging sumusunod sa Kanya para mas lalo pa natin siyang makilala. At papaano natin siya sinusundan? Samahan natin ito sa Couples for Christ. Ito ang paraan. Ito ang paraan para mas lalo pa natin makilala ang Panginoon. Bumababa ba ang Panginoon sa harap ninyo tuwing kayo nag-household? Yes. Sa Espiritu. Diba? Diba? Sa inspiration. Pero saan nyo nakikilala ang Panginoon sa inyong pag-household? Sa pamamagitan ng faith experience ng bawat isa sa inyo. Tama? Mali? Tama. Yan ang hamon sa atin. Doon sa mga deacon na ako'y nasa Italia, yung mga deacons na marami na magpare, kuminsan sa akin pinapadala sa kanilang pastoral exposure sa aking parokya doon sa ibabaw ng bundok. Kasi sinasabi ko sa kanila, when begin to deliver your homily, huwag kayo magpasa sa gabi at sa umaga mag-homily kayo. What we share in our sharing, homily man yan, kung ano, is our faith experience in Christ. Of course, meron niyang teaching office, so kailangan magtulugin kami ng tama kung naaayon sa Panginoon. But people will not be moved by what we know. No. People will not be moved with what we know. People will be moved only by our faith experience in Christ. Kanina, si Brad nagsisharing kami sa likod. Sabi niya marami daw siya nakakatap. Dati siyang iglesia. Mamaya marinig niyo siya. Dati siyang iglesia. Ngayon ay nasa Couples for Christ. Palakpakan natin si Brad. Ito Panginoon. Tiga Cavite yan. Mabuhay ang Cavite. Bias, ano. Pero totoo yun. Kung gusto ninyo dumami pa tayo sa Couples for Christ, ay kayo pala, hindi pala tayo couples. May isang pare, ang kaklase ko noon, nagmisa siya, tinawag niya lahat ng kanya mga MBG. MBG, ano yung MBG? Mother Butler. Sino yung mga MBG dito? Mother Butler. Yan. Alam niyo yung ibig sabihin ng MBG? Mother Butler's. Ay, hindi niyo alam yung bagong ibig sabihin, no?
Mga babaeng gala. Tinawag niya. At bukod doon, tinawag din niya yung mga CWL. Lahat ng kababaihang membro ng kanyang mga apostolada, mga linunod, tinawag niyang lahat. Dahil pasasalamat daw sa misa ang ginawa niya. Imik yung kaklase ko noon taga Laguna. Nung nag-homily siya, sabi niya, tayong mga CWL. Nagtawanan yung mga tao, bilang natauhan, sabi niya, ay hindi nga pala ako CWL. Ang sikreto para mas lalong dumami ang ating samahan at mas lalong maging buo ang tunay nating pagpapatotoo sa mga tao. Alam niyo kung ano? Share your faith. Don't share what you know. Don't share what you know. Because our knowledge is sometimes, if not most of the time, limited. Baka maging mali pa. We share what we have. Our faith and our faith experience in Christ. If we are able to share our faith and faith experience, then ibig sabihin noon, we know our Master. Kilala niyo ang Panginoon. Paano tayo magiging sensitive sa mga himala ng Panginoon araw-araw? By being openly prayerful and look at every situation from the light of faith, in the eyes of faith. Ibig sabihin noon, kapag tayo naglalakad at meron tayong nakita isang bagay, isang pagkakataon, isang pangyayari na nakabagbag sa ating damdamin, sit down, reflect, where is God in that experience? And when you share that, that becomes your faith experience. And people will be moved by your faith experience because you are sensitive and open to the inspiration of the Spirit present in us every day. Underline the word every day. Kuminsan, tinayo sa Ebanghelyo, ano sabi ng mga tao dito? Mabigat na panalita yan, hindi namin kaya yan. Biro mo, pakakainin kayo ng katawan ni Kristo. Hindi na naintindihan nyo. Ano bang pinanggalingan nito? Pinanggalingan nito yung mga pagbasa natin araw-araw. Ako ang tinapay galing sa langit, etc., etc. Ang sino mang kumain ng katawan ko. Teka muna, sira ulo na yata ito. Pag pinapakain niya yung katawan, mabigat itong pananalitang ito. That reasoning comes from someone who does not have any relationship with the Lord. Kaya nga sinasabi niya, mabigat ito. Anything that comes from the Lord is mabigat if we do not have any relationship with the Lord. Pag sinabi ng Panginoon, tanggalin mo ang iyong mata kung yan ang nagdadala sa iyo sa kasalanan. Sabi nung isa, basira ulo pala itong sinusumbat, tatanggalin ko yung mata ko, ako pang that is when we do not have faith and we do not know the Lord. Mabigat ba ang panalita ng Panginoon para sa atin? Hindi. Dapat hindi. Dapat hindi. And sensitivity. Sabi ko nga, sensitivity to anything that happens to us every day. That means, nagiging malapit tayo at nakikilala natin ang Panginoon dahan-dahan. And when we do that, asahan ninyo, next year na ganitong TWR, maghahanap kayo ng lugar na mas malaki pa dito. Amen. Ito yung sinasabi ko sa Cavite noon. Huwag kayong manghangad na makapag-recruit ng 2, 3, 4 na pamilya. Kalokohan yan. Maghangad kayong makapag-recruit ng isa lang na totoo, nang galing mismo sa inyong pagpapakita ng inyong pananampalataya sa Panginoon. That will attract them. Not what we know, but what we have. Ano ba meron tayo?
Ano sabi dito sa unang pagbasa? Wala man akong iba. Kung hindi ang aking pananampalataya sa Panginoon. Pero sige. At nakita ng mga tao ang himala. And it would be the same experience for all of us. If we begin to be sensitive to the promptings of the Spirit in anything that happens every day, na nangyayari sa buhay natin, and we are able to share sa ating mga households. Dalawang bagay ang pwede mangyari. Una, we will be confirmed in our faith experience, and we will uplift the spirits of those who are listening to us. Knowing the Lord, knowing the Master. And after that, number 3, we must have a total understanding of the Master. We have to have a total understanding of the Master himself. Hindi yung turo niya, kung hindi siya mismo. Pero ako'y nag-aaral ng philosophy sa UST. Ako'y kumukuha ng PhD sa UST sa philosophy. Sabi noon ng mga professor namin, at the end of the day, you have to create and come up with your own philosophy. Doon natin makikita kung meron kayo natutunan. In this case, pagdating natin sa relationship natin sa Panginoon, hindi ganon. Being a disciple of our Lord means total understanding of what the Lord wants and what the Lord wills for you, for me, and for everyone. Nung kami nag-aaral ng canon law, tayo no canon law 1, canon law 2, canon law 3, hindi yan. Ilan ang canon law? Ilang canon siya? Alam. 1,752. Ada nalimutan na. Canon 1,752. Yan ang mga batas ng simbahan na dapat nating sundin. Alam mo, pinag-aralan namin yan 3 semesters. Yung aming professor na Canadian, matalino, practical, si Monsignor Picard, sayang patay na. Ang sabi niya, no, pagkatapos namin lahat ng pag-aralan ng canon law, kinuha niya ang libro ng canon law at tinapon sa basurahan. Gulat kami. Literal. Sabi niya, ngayon natapos na natin ang canon law. Kinuha niya ang libro, tinapon sa basurahan. Sabi niya, but if this book will hinder us from saving souls, forget it. Kung itong mga batas na ito ang makakapigil sa atin na magligtas ng isang kaluluwa, huwag niyong sundin. Yung sundin. And how do we understand our Lord? By following His teaching. Saan? In the Gospels. In the Gospels. Sinare ko sa inyo noon sa Cavite, sino ang number 1 na rebelde nung panahon ng Panginoong Jesucristo? Sino, Brad? Sino yung number 1 na rebelde nung panahon ng Jesucristo? Si Jesucristo mismo. Si Jesucristo mismo. Di ba? Maraming mga pagkakataon na inakusahan siya. Nagpapagaling sa araw ng Sabat, bawal. Bumubuhay ng mga patay sa araw ng Sabat. Nakikihalubilo sa mga kalaban ng mga Hudyo, considered kalaban ng mga Hudyo, bawal. Kinakausap ang mga babaeng gala, ang mga prostitute, bawal. Kung alam lang nito, kung sinong kausap niya, ay dito kakausapin. Pero alam ba ng Lord? Alam niya. Pero ang kanyang gustong mangyari, mabago ang tao.
mabago ang tao. Yan ang ginagawa ni Brad pag umiikot siya. Wala siyang pakialam kay pastor ka, iglesia ka, kung ano man ang religion mo. Listen to me. What I share is my experience of the Lord. Share ako sa kanya. Sulat. So what we do is we share our understanding of the Lord. What is this in the mind of Christ Himself? Ano ba itong mga bagay na ito? The disciple, during the time of the Lord, kasi marami mga rabbi, marami mga school, marami mga learned, marami mga master ng panahon ng Panginoon. The disciple will have to discern kung sino ba talaga ang tama at sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. So a disciple, in order for him to be a good disciple, so that he will not leave the master, he has to understand the teachings and the master himself. Naintindihan niyo na ba ang turo ng Panginoon? Initially, naintindihan na natin, kaya nandito eh. Pero pag nating sinasaliksik ang mga turo ng... Kaya nga nandito pa rin tayo. Patuloy tayong sumasaliksik sa mga turo ng Panginoon. A person who stops learning is a person who slowly is dying. But a person who is alive and whose faith is alive will continue to understand the Master, Him, Christ the Lord. The next, number 4, kung paano tayo magiging disipulo ng Panginoon is if we can imitate the Lord. If we can imitate the Lord. Nagagaya niyo ba ang Panginoon? Hindi sa pananamit. Magsubukan niyo maglakad dyan ng mahabang kwan na kung hindi kayo ay sira ulo yata ito. Imitating the Lord means imitating His love for God and His love for others. Yun lang naman eh. Sa Italia, kataan ko na sa Vatican, pag naglalakad kami sa Vatican, sa St. Peter's Square na yan, diyan kami nagdadaan, bibili ng mga gamit sa mga simbahan, diyan marami dyan tindahan. Meron sa inyo pupunta sa Vatican ngayong di ba? Ngayong Mayo. Doon sa paliputan na St. Peter's Square, meron dyan mga tindahan ng mga mura. Piliin niyo yung mga mura. Huwag kayong pupunta sa mga mamahalin, mga mansinelli, mahal yan. Ito kayo sa mga mura. Meron dyan, magtanong lang kayo, tigo $1 ang rosaryo, mga €1, mga mura yan. Lalakad kami doon. May isang parang Franciscan na walang ginawa yun kung hindi nakaluhod lang siya sa tabi. Hindi siya pumapasok sa basilika. Doon na siya sa labas. Doon na siya nakaluhod. Maghapon lang siya doon nakaluhod. Walang panya pa. Ang suot niya yung, sabihin natin, parang yung sako ng harina na ginawang damit. Maliit na bag. May supot. Doon na siya nakaluhod. And people started to imitate him. Nakakurbata, maganda ang mga damit, naka-overcoat, nakaluhod din kasama siya. Mga pare, nakaluhod din kasama siya. Because he is imitating his master. Imitation of the Lord means to have the same frame of mind of the Lord. It means to look at people with the same point of view of the Lord. That means to love another with the same love of the Lord. It means to live our life according to the life of the Lord. That is to be a disciple of our Lord Jesus Christ. Si Father is a very good example of your product. Diyan niyo, kung makapag-produce kayo ng isang pare katulad ni Father, galing sa Singles for Christ, di ba? Huwag niyong bayaan maging couple din siya balang araw, ha? Tama na yung single siya. Single ba? That is a good example of what it means to imitate Christ and to inspire other people to imitate Him. Yan ay produkto ng inyong
pagpapatotoo. Si Father ang produkto ng inyong pagdarasal at pananampalataya. I challenge you more. Create more priests if you can. Create more priests if you can. Kung meron sa inyong nagpapakita ng kanyang parang inclination na magpare, tulungan nyo, huwag nyo pigilan. Alam ko mga nanay dyan, yan ang una-una pumipigil. Nung pumasok ako ng seminaryo, ang unang kumontra sa buhay ko, ang nanay ko. Ayaw niya pumayag. Nung pumasok ako sa seminaryo, gusto niya mag-college ka muna. O di in-enroll ako ng ECE. Mag-i-engineer dapat ako. Nung nung dumating yung letter ng seminaryo, tanggap ako sa seminaryo, tinago ko sa nanay ko. Winidro ko lahat yung papel ko sa college. Pati yung enrollment ko, winidro ko din. Pag uwi ko ng bahay, binigay ko lahat sa nanay ko. Ang sabi niya, saan ka pumunta? Pinakita ko yung sulat ng seminaryo. Wala siya magawa. Don't stop. Kung merong nagsasabing gusto ko magpare, nag-iisip kong magpare, una niyong gagawin, pakausap ko yung Father. Para ma-share niya yung kanyang experience. Tama. Di ba? Ako, bakit ako naging pare? Dahil yung principal kong pare, doon ako na-inspire. Pero mo ang ganda ng buhay. May kotse, bagong-bago. Gabi-gabi, restaurant. Tapos envelope sa misa. Sino hindi gaganahan noon? Oh. Oh. After so many years, pari na ako sa Amerika. Nagkita kami ng principal ko na yon sa isang celebration. Pagkatapos ng misa, lumapit sa akin, sabi niya, natalbugan mo na ako ah. But that begins from visual imitation. Visual imitation. Huwag mong pipigilan ang mga bata kung may man na sumunod sa Panginoon. Bagkus yung ating mga singles for Christ, yung ating mga kids for Christ, form them to become real and disciples and imitators of Him in the priesthood of Christ. Yan ang pinakamagandang regalo ninyo sa simbahan, ang makapagbigay kayo uli ng isa pang pare katulad ni Father. Amen. And the Lord, who will not be done in generosity, will always bless you because of your generous heart, offering Him, one of you, to serve Him in His altar. Imitation. If you are able to make other families imitate you, then you have become a good disciple. Pero mahirap yun. Di ba mahirap? Di ba mahirap? Nagdadasal ka, pre, malamig na. Ang gagawin mo? Di ba? Ang gagawin mo, Brad? Depende kung ano yung malamig. But it's true. The best way to become a disciple is to imitate the Master. And the last, at ito sa tingin kong pinakamahirap. Itong pinakamahirap. To live, not follow, not obey, but to live ang pagsasabuhay ng kanyang commandment of love. Yun ang sabi ko rin na mahirap. Paano mamahalin ang isa mong anak na sumusuway sa iyo? Paano mamahalin ang kapitbahay mong nagsasampay ka ng puti, sabay namang nagsiga ng damo? Aba, nananadya ba yan o ano? Hindi ka? At maraming pagkakataon na kung minsan sinusubukan ng ating pagmamahal. Madaling magmahal, marupok ang tao. Madaling magmahal, marupok ang tao. Meron akong isang kaklase noon, alam mo, Father, third year theology na kami. Nung papasok na kami, magiging subject na may homiletics. Aba, bumili ng lahat ng libro ng homiletics na available sa tindahan ng San St. Paul. Pagbalik ng seminaryo, dala-dala yung 3 kahon, punong-puno ng homiletics book. Mapagmahal yung tao na yon. Lahat sa kanya welcome. Ano nangyari? Nabuntis yung girlfriend.
Kaka-welcome, nabuntis ang girlfriend. Hindi tuloy nagpare. Yung libro, pinimigay sa amin lahat. But the commandment of love must not be limited to physical, sexual kind of love. It must be love according to the example of our Lord Jesus Christ. Ano ba ibig sabihin noon? Reflect on that. Yan ang assignment natin. Reflect on how the Lord loves you, how the Lord loves us, and that is the kind of love we would like to share with others. Kung minsan, ang mga taong malaki ang pinagkakautangan tapos pinatawad mo, yan ang mas malaking pasasalamat. Consider ourselves to be the greatest sinners, and we will appreciate the love of Christ and His forgiveness more in our lives. Consider ourselves as the greatest sinners, and we will appreciate the love of Christ and His forgiveness in our lives. We are going to celebrate the Sunday of the Good Shepherd bukas. And together with the celebration of the Good Shepherd, alalahanin natin yung sinelebrate natin 2 weeks ago, Salamat. the divine mercy. Christ is the Good Shepherd who is full of compassion and love. Full of compassion. If we can only look at ourselves in front of Christ, who is our divine mercy, asking for forgiveness, and we are disciples of Christ, then we are challenged to be the same, to be disciples of His love and mercy. And I think ito ang tunay na tawag sa ating lahat, at lalong-lalo na sa Couples for Christ, to be the disciples of Christ's love, His compassion, and forgiveness. Pero hindi doon natatapos yun. Our compassion and love must also have yung tinatawag nating restitutio sa Latin, ang tawag doon, Restoration. pagbabagong muli. Restoration. Pagbabagong muli. Pag minahal tayo ng Panginoon, pinatatawad niya tayo. At pag pinatawad tayo ng Panginoon, binabago niya tayong muli. And that is one of the greatest gifts that we can receive from Christ Himself. So I go back to the words of Saint. Panginoon, kanino kami pupunta? Nasa inyo ang salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. If we can affirm that in our hearts, in our lives, then we will become true disciples of Jesus Christ. Ready na ba kayong maging tunay na disipulo ng Panginoon? Hindi. Ready Sino na. nagsasabing, opo, sa kamay? Kakaunti, Brad. Kakaunti. Oh, wala. Oh, ayaw magtaas. Naku, lagot kayo, nakatingin si galing national yan, mag-record. Sino sabing hindi, ayaw maging disipulo ng Panginoon, taas ang kamay. Wala, may ginaman. It should be a challenge. Hindi ko sinasabing ito na, but should be the beginning of our response to the call of Christ to be His disciples. Tandaan nyo, binuo itong ating samahan hindi dahil sa kagustuhan ng isang tao, kung hindi ito'y kagustuhan ng Espiritu Santo. Kung hindi ito kagustuhan ng Diyos, dadami ba tayo? Sa unang araw pa lang, patay na. But for us who are here, this should be a challenge. Gawin nating tunay na challenge ng Panginoon. Do you want to be disciples of Christ? Think about it, reflect on it, and live it.
who want to be disciples of Christ, follow Him. Be with Him, be one with Him. Kapatid, dasal namin ni Father